galang sa banal sa katao ng mahal na Apo. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Sinong makagagawa ng mga nilikha niya? Sinong makatutulad sa mga adhika niya? Napawang kay banal at kay bubuti niya. Mga anak na minamahal niya, ang espiritu niya ay buhay na buhay. At ang sino mang may taglay, ang di niya kaya'y magagawa nito. Kaya't kung papaano minimithi ng Ama na matulad makawangis sa mabuting gawa niya ang kanyang mga anak, kung tuwirang Espiritu Santo isa sa inyo, walang hindi magagawa ang mabuting inalay sa pawang mga anak niya. Mahal na mahal na mahal. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Sa tuwina'y sinasabi ng tao mabuti ang Diyos, dakila ang Diyos. Subalit, bakit kalinsabay ng sinasabing mabuti ang Diyos, dakila ang Diyos, may alinlangan sa kanyang pagtitiwala? May paniniwala, subalit hindi niya maramdaman ang kanyang pagtitiwala at paniniwalang tapat. Buhay ba ang Diyos? Mamahal, hilingin ninyo sa Ama na kayo'y bahaginan niya ng pangunawa. Hilingin niyo sa Kanyang kayo'y sidla ng pandama. Hilingin niyo sa Kanya na sa bawat araw ay huwag masayang ang buhay niyo. Huwag puro na lamang biyaya ang hinihingi ng tao. Huwag puro kagalingan na lang ng karamdaman ng katawan, ang kagalingan ng kaluluwa ay ayaw hilingin. Kaalinsabay ng pagtitiwala mo, maniwala kang may magagawa siya sa iyo. Kaalinsabay ng lungkot mo, manalig kang makakalaya ka sa lumbay na taglay mo. Ang lahat ay hinihiling ng tao. Lahat ng gusto niya, lahat ng kailangan niya. Subalit, paano kaya mahihiling ng tao na ang laman ng isip niya'y ito at yaon? Ang hihilingin niya'y pagbabago. Buhay ba ang Ama? Kaya, ang kailangan, pumasok din sa isip mo yung pagbabago para mahiling mo. Sapagkat kung ano laman ang isip niyo, sambok ang bibing niyo, ganoon po ba? Hindi po ba? Kaya purihin ng Ama, anak. Sabi nila, mahiyain ka. Sabi nila, hindi ka makakapag-share. Subalit kapag kumilos ang Espiritu, maaawitan mo pa pala siya, no? Hindi baling tumatapang ang tao, kumakapalang mukha sa mabuti. Huwag sa kawalang hiya ang nakakahiya. Ito'ng nakakahiya. Buhay ba ang Ama? Kaya kapag pinakapal ang mukha mo ng Ama, dahil siya nagbigay nun, sigurado, ang pagkapal ng mukha mo'y sa mabuti ang tungo. Kapag pinatapang ka ng Ama, at siyang nagbigay tapang sa iyo, sigurado ang pagkatapang mo'y mabuti. Hindi
matapang kang wala sa katotohanan, kaya away ka ng away sa kapwa mo nilalang. Buhay ba ang Ama? Maliwanag ang isip at damdamin ng tao'y Ama ang may kakayahang magpabago. Ama ang may kakayahang pumihit sa kaganapan sa buhay ng tao. Sa makatwid, walang hindi makakaya ang Ama. Sa makatwid, walang hindi siya magagawa. Sa makatwid, lahat ay alam niya, kaya niyang gawin para sa lahat ng mga anak niyang kanyang minamahal. Buhay ba ang Ama? Kaya ang sino mang sa kanya'y totoo, na nakikipagtotoo at tumahanap ng totoo, nagnanasa ng totoo, gumagawa sa katotohanan, at hindi nililimot ang katotohanan ang magpapalaya sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, halina, halina, halina kayo. Pakatandaan ninyo, gawin nyo lang magpakatotoo. Ang kapwa nyo tao, kung paano nagpapakabuti kayo, may magwalang hiyaman sa inyo. Subalit, yung kapwa mo totoo at nagpapakatotoo, ang Ama, siyang nagbibigay sa isip at damdamin niyang ikay mahalin niyang totoo. Buhay ba ang Ama? Kaya walang lugi sa totoong tao, sa nagpapakatotoo sa Ama. Ang lugi, ang mga taong loko-loko. Mahal na Ama, tanging ikaw lamang ang nakakaalam. Sabihin niyo nga po, ano man ang laman ng aking isip, ano man ang nilalaman ng aking puso, ano man ang nararamdaman ng aking kalooban, ano man ang aking mga kailangan, lahat ng aking pinaghihirap, sa isip at damdamin ay batid mong lahat. Kung sino ako, kilala mo ako. Ako ay nagsusumamo sa iyo. Kahabagan mo na ako. Buhay ba ang Ama? Yun lang ang araw-araw mong sabihin sa Ama mo, malulugod na siya sa'yo eh. Kahit hindi ka humuling, alam niya yung kailangan mo. Ang gawin mo lang magpakabuti. Sigurado, ang lahat ng mabuti para sa iyo at alam niyang ikabubuti mo, siyang ibabalangkas niya sa iyo. At kung may hinihintay ka at naghihintay ka, ikaw ay sisidlan niya ng pagbabata. At hindi ka niya palulumbayin, pahihirapan, at titigibin ng kawalan. Kundi habang nagbabata at naghihintay ka, ukol sa iyong ikabubuti. At sa kabila ng iyong paghihintay, gumagawa ka ng mabuti. Sinungaling yung taong lahat na yon ay ginawa. Pinabayaan siya ng Diyos niya. Subukan po ninyo. Baka mangyari sa inyo, kawawa kayo kung di nyo mababatayan, na hinihintay. Kawawa kayo kung hindi nyo mababatayan, paniwalaan at panaligan. Ano yung hindi nyo mababata? Yung mga dinaranas nyo sa buhay. Sapagkat lahat ng tao'y may hangganan, may wakas at may kalayaan. Kaya batahin ninyo kung ano man kayo ngayon, kung ano man ang pinagdaraanan ninyo, kung ano man ang dinaranas nyo. Sino ba ang Diyos mo? Kilala mo pala siya. Patotohanan niya, patotohanan niya, at pinatotohanan niya na siya'y buhay. Sa lahat ng buhay, ang pananampalataya. Buhay ba ang Ama?
Kaya mga mahal ko, ang may pandinig ay nakarinig. Ano ba yun ang pinagsasabi ni Apo Conchina yun? Hindi ko naintindihan. Kung wala ka naintindihan, patotoo lamang, wala kang nawawaan, wala pa sa iyo ang katotohanan. Subalit kung mayroon, magalak magpuri ka. Hindi ganang isip at damdamin mo yan. May kasama ka na nagahari sa katawan mo. Buhay ba ang Ama? Magalit at matuwa, totoo ang tinuran ko. Kaya kahit siyanda ko, ipaglalaban niya on. Kapag ang tao'y nakakaunawa sa mga banal na salita, hindi siya yaon. Sapagkat ang tao'y walang pangunawa sa banal, maliban ang magpaunawa sa kanya yung pinagmula ng banal. Kaya pagtawanan ka man at kutsain ka naman ng ibang tao, paglaban mo pa rin. Na kaya ka nakaunawa, nasa iyo ang Diyos Espiritu. Buhay ba ang Ama? Sapagkat kung hindi nga, tao ka, hindi ka banal. Kaya hindi ka makakaunawa sa banal na aral at salita. Kaya kapag nakakaunawa ka, binigyan ka ng pangunawa, ginusto mo pangunawa, bumuti sa iyo ang pangunawa. Sapagkat hindi tao pinagmula nun, kundi ang mabuting Ama mo. Buhay ba ang Ama? Kaya magalak magpuri ang may pangunawa. Purihin nyo nga ang Ama. Pasalamatan nyo nga po siya. Napakabuti mo, Ama. Napakadakila mo. Kung minsan, gusto mong magpuri, tinatamad ka. Gusto mong manalangin, inaantok ka pa. Subalit kapag nilabanan mo lahat yan dahil sa Kanya, makikita mo kung paano ang pinaglaban mo'y buhay na tinatawagan mo. Buhay ba ang Ama? Subalit, kapag biyaya, kahit tinatamad at inaantok, sabi pa, paplatak, palatak pa. Sigurado, ikikilos at igigising niya yung mata niyang puyat. Ako nang marinig niya yung biyaya, namulat ang mata. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, pagdatal sa biyaya, pagdating sa pinag-uusapan ay biyaya, maraming nagigising. Subalit kapag ang pinag-uusapan ay kabanalan, maraming natutulog. Buhay ba ang Ama? Kaya, sa madaling salita, ang bawat araw, kailangan may mabago, may magpabago, at nabago ang tao sa tao. Ama ang magpapabago. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, subay niyo ang kapayapaan. Nagkaramaniyahan. 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 Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Humango tayo mula kay Lucas. Nang tumingin si Jesus, nakita niya ang mayayamang naguhulog ng kanilang kaloob sa lalagyan nito sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang babaeng balo na naghulog ng 2 kusing. Ang wika ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit kaysa kanilang lahat. Sapagkat bahagi lang ng di nila kailangan ang kanilang ipinagkakaloob, ngunit ibinigay ng balong iyon na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay. Mga mahal, kapag ang pinag-uusapan ay pagbibigay,
marami ang binging malakas ang pandinig. Kapag ang pinag-uusapan ay larangan ng pagbibigay, maraming nagbibingi-bingihan na malakas ang pandinig. Kapag ang pinag-uusapan ay larangan ng pagbibigay, maraming nagkikibit balikat, hindi naman kibit ang bibig. Mga mahal, maraming uri ang pagbibigay. Halimbawa, may isang kumpanya ka, gusto mong makatulong. Mayroon kang tinulungan. Sasahod dyan sa'yo, pasasahurin mo, magtatrabaho sa'yo. Halimbawa, katulong mo sa tahanan, magtatrabaho sa'yo, pasasahurin mo, may ganti lahat, parehas kayo. Halimbawa, mayroon kang restaurant, nagtatrabaho sa'yo, pinasusweldo mo, parehas kayong may pakinabang. Subalit, ang babaeng naghulog at lahat ay binigay niya, ang pinakipagsapalaran niya ay ang pananampalataya niya. Hindi yaong inisip niyang yung hinulugan niya, baka lumundog ang pera, ibalik sa kanya, masigit, siksik, liglig. Kundi ang inasahan niya, yaong kanyang inalayan na alam niyang hindi bulag, hindi bingi. Subalit, yaong mga namili ng kanilang ibinigay, yun lang labis sa kanilang mga kailangan. Na kung susuriin mo dahil sa kanilang yaman, hindi pa sila natingayan. Ano yung tinga? Parang tinga lang sa kanila yun. O sige po, mayroon bang pumapasok sa ngipin na malaking tinga? Kaya yun ang tinatawag na malatinga. Buhay ba ang Ama? Subalit paano matatanggap at maaamin ang tao na sa palagay niya, sa sarili niya ay mabuti siyang tao at mabubuti ang ginagawa niya? Wala pong pinatatamaan at walang patatamaan sapagkat hindi naman kailangan magpatama pa para lang makabuo ka ng pangungusap at mensaheng kaakma sa binabasa, kundi ang yahayag mo lang at inuulat yung nagaganap sa lupa. Ang mga ginagawa ng nagsasabuhay ng salita ng Ama at yung nakakabasa na kahit karampot ay walang binabaybay sa gawa. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kaya nga hindi lahat ay binigyan ng karapatan na mabatid ang karunungan at kaalaman ukol sa kabanalan, sapagkat ito'y pinagsisikapang hanapin, sapagkat ito'y pinagsusumikapan na isabuhay. Hindi ito kukunin mo na lang at dadamputin. Hindi ito pagdakang nakita mo, kinuha mo. Kundi ang banal na salita ay pinagsusumikapan, pinagsusumakitan, na ito'y ganap mong maisabuhay sa kabila ng iyong natutunan, sa kabila ng iyong naramdaman, sa kabila ng iyong kabatiran. Magsumikap kang ito ay maisabuhay, sapagkat ito ang kaparaanan ng Ama para makilala mong lubos siya, hindi itong nakilala mong salita ay natutunan mong pawa, subalit wala kang ginawa. Buhay ba ang Ama? Kaya mapapalad ang nagsusumakit at nagsusumikap na hindi alintana kung sino man siya at ano siya, kundi kaya ginawa ang bagay na pawang mabutit ikabubuti ng kanino mang kapatid niya sa Ama, nang dahil alang-alang sa sinasamba niya at kinikilala niya. Buhay ba ang Ama?
Mga minamahal, marami ang gumagawa ng mabuti, kalugod-lugod sa Ama. Marami rin naman ang gumagawa ng palagay niya'y mabuti, subalit di kalugod-lugod sa Ama. Kaya hangaan ninyo at purihin ang kapwa niyong sa paggawa ng mabuti ay nagmula sa puso nila, sapagkat hindi man sila magsalita, hindi man kayo makaganti sa kanila, ang Amang sa kanila'y nakakakita, sila ang bahala, siya ang bahala sa kanilang lahat. Anong sila at siya? Sapagkat sa pamamagitan ng Espiritu ng Ama, sa pagkilos ng Kristong anak niya, isang Espiritong tinaglay sa lupang ito, magkakasama sa bilang 3 persona, tutupad at gaganap sa taong nagpapakatotoo. Buhay ba ang Ama? Kaya, mga mahal, hindi naman kailangang magpahamak ka pa ng kapwa mo bago ka maging karapat-dapat sa Ama mo. Hindi naman kailangang magmapuri ka muna sa kapwa mo para maging karapat-dapat ka sa pananaw ng Ama mo. Hindi naman hinihingi ng pagkakataon na ikaw muna ay makagawa ng lahat ng maganda bago ka mapuri ng kapwa mo. Kundi, anuman ang ginawa mo dito sa lupa, kung bukal sa puso mo't Ama ay nasa iyo, kikilos at kikilos ang kapangyarihan niya para mapakilala at mapakita ang pagkakatotoo, wangis ng gawa niyo. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, pawang katotohanan ang tinuturan ko, alalaong baga, mahirap gawin, madaling sabihin. Subalit, Ama ang tanggapin, walang mahirap, kailanman, para ito'y tupdin. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Maliwanag po ang tinuran sa akin ng Espiritu bago pa lamang ako. Aanhin ko ang magarang dambana. Kung pagkalaki-lakit kay ganda nito, subalit kung ang nananahan naman ay walang pagbabago. Kung ang mga mananambahan ay nasa kadiliman pa rin ng kaisipan at ang kalooban kung ano-ano ang nilalaman sa kapwa nila lang. Mga mahal, sa tahanan man, pagkalinis-linis, pagkaganda-ganda at lahat ay mamahali ng muebles, pag miya't may nag-aaway kayong isang pamilya, masaya baga? Pag miya't miya'y nagsisigawan kayo, payapa baga? Kaya napakasarap tumira sa isang barong-barong lang. Ngunit, nakakahinga ka ng maluwag sapagkat payapa at nakikita mo'y masayang nakatira. Tama baga? Ganon. Sa isang templo ng tahanan mong maliit na hindi makita kung sino ang nasa loob. Kapag tinahanan niya ng Ama mo, ng Kristo mo at Espiritu, siyang-siya sa iyo. Kahit ikaw tao, ang pinakamaliit na sa pananaw ng kapwa mo. Subalit dahil ikaw ang pinaka sa palagay ng Ama mo, kaya masaya siyang nananahan sa loob ng damdamin mo. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Hindi sa bilang ng ginawa, hindi sa bilang ng mga salita, para mapakita mo sa kapwa mo na ika'y mabuti, ikaw ay
mabait. Mga mahal, subalit ito naman ang pawang katotohanan. Ang isang tao namang mabutit nagpapakabuti, hindi nagsasawang gumawa. Kaya araw-araw man siyang tumutupad gumagawa, hindi niya mabilang kung ilan na, subalit ang Ama walang nalihim sa gawa niya. Mga mahal ko, sa palagay nyo, habang naglalaglag ang mga mayayamang pumipili ng kanilang nilalagay, nakaganyan kaya at hinuhugot nilang nakikita ng tao? Hindi, ano po? Kundi, nung nilalaglag ay nakataas kung papel para makita eka, 100 pala eka nilagay doon sa buslo, 50 pala eka. Subalit yung balo na yon na ibinigay niya ay kakarampot. Alam niyo po, mga talinghaga yan. Hindi lamang sa malaking tao, hindi lamang sa mayamang tao, makagagawa ng mabuti at mabibilang ang ginagawa. Maging sa isang taong sa palagay ng kapwa tayo walang magagawa, kung ibinigay niyang lahat ang damdamin niya sa Ama, mas kalugod siya. Buhay ba ang Ama? Kaya kung minsan may naghihinagpis na tao, bakit nagkaganito ako? Ginawa ko naman ang lahat sa kapwa ko. Bakit nagkaganito ako? Mga mahal, ito rin ang ibig sabihin. Kung totoo ang ginawa mo, hindi mo paghihinagpisan ang kapwa mo. At hindi po paghihinagpisan yung mga ginawa mo na para bagang pinagsisisihan mo. Kundi, sa kabila ng yung mga pinagdaraanan, napapabuntong hininga ka man, wala kang mabibigkas sa labi mo, kundi, Diyos ko at Ama ko, kung sa kabila ng mga ginagawa ko'y eto pa rin ang nagaganap sa akin, alam kong ika'y buhay, na ako'y palalayain mo rin. Buhay ba ang Ama? At yan po ang pawang katotohanan, sapagkat yung balo na yaon ay malaki ang pagtitiwala niya. Tapat na nananampalataya, kaya't hindi niya inalala ang bukas niya. Hindi niya naalala yung mamaya niya. Hindi niya inalala kung papaano siya, kundi sa kanyang matintimang pananampalataya. Alam niya, kung ibibigay niya lahat ang sarili niya sa Ama, kung ibibigay niya lahat ang buong pagkatao niya, ang kikilos sa buhay niya ay ang Ama. Hindi katulad ng mayayaman, nang inaasahan nila ang kanilang kayamanan. Kaya takot na mawalan, takot na maubusan, takot na maging malabis ang ibigay. Sapagkat sa tao, takot malabis, mamahalin kita eka ng labis, sasaktan mo lang ako. Pagtitiwalaan kita eka ng lubos, sasaktan mo lang ako. Subalit itong balong ito, buong katapatan, wala siyang inisip, ibinigay niya lahat. Subalit sa tao, may hangganan ang ginagawa. Ayaw kong magtiwalang lubos sa kanya, baka ako'y masaktan lang sa bandang huli. Ayaw ko siyang paniwalaan, baka nakawan niya ako sa bandang huli. Ayaw ko siyang mahalin ng ganap, baka ako ay biguin niya sa bandang huli. Mga mahal, ang mga talinghagang salita ay maraming kinauukulan, maraming kapahayagan. Subalit kung minsan, ang mga tao ng isip at damdamin ay walang gusto kundi gumaling ang karamdaman, magkasalapi, mahango sa buhay,
mawala ang pinagdaraanan, hindi na naalala ang lahat ay imposibleng gawin ng Ama sa buhay nila. Nekkarameneyahan na. Nekkarameneyahan na. Nekkarameneyahan na. Tama. Kung wala kang ang katapatan sa puso mo, hindi mo magagawang magtiwalang tapat at totoo. Kung wala ka pang ang tapat na paniniwala, hindi mo maibubuhos ang pagtitiwala mo. Kung may hadlang pa ang pananalig at pananampalataya mo, hindi mo maibibigay ang sarili mo. Sapagkat tao ang nangunguna. Kaya't ang isip na pagkatao ang siyang nagbibigay pag-uulat sa damdamin ng ganitong tao. Subalit, sa paghahari ng Ama at pinangibabawa ng sinumang anak niya, ang lahat ng pagkabahala at pagkatakot pinaparam upang sa gayon ang katapatan ang mangibabaw. Katotohanan ang tinuturan ko. Alalaumbaga, walang pinagkaiba sa taong napakagaling na pumasok. Ako'y matuwid, ako'y walang sala. Hindi katulad ng isang publikanong ito na dinadagukan ng kanyang dibdib sapagkat hindi ako karapat-dapat sa pananaw mo, Panginoon ko. May mga taong mapakagaling mamula, mamintas sa kapwa. Subalit, bakit hindi ang sarili ang siyang pakasuriin? Mga minamahal, katotohanan ang tinuturan ko. Alalaumbaga, kung gusto mong magpahinga, may katawan din ang kapwa mo gustong mamahinga kung napapagal siya. Kung gusto mong makaabot sa iba't ibang dako, may hangarin din ang kapwa mong malakbay din ang ibang dako. Kung nagnanasa kang magkasalapi, kapwa mo rin kailangan ng salapi. Kaya't walang nakababatid at nakakakilala kanino mang anak ng Ama, maliban siya. Kaya siya lamang ang may karapatan, humusga't humatol kanino man. Ang mahalaga lamang na dapat tupdin at gawin ng tao, kung may kakayahan ka, gumawa ka. Kung di mo kaya'y manahimik ka. Kung may gusto kay sabihin mo, huwag pahula mo sa kapwa mo. At kung may gagawin ka pa, batid mong amay hindi malilihim sa kanya, kaya't sa kanya mo aminin anuman laman ng puso mo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaumbaga, ang pag-ibig ng Ama'y hindi sumusukat sa kahinaan at kawalan, kundi para sa lahat ang pag-ibig ng Ama. At kung sino ang kanyang anak na mahina, siyang pinalalakas, at ang tapat sa kanyang mga anak, higit pang pinalalakas ang malakas na sa dati malakas sa kapwa niya. Alalaumbaga, kaya't kung patuloy na ang Ama ang hahanapin at tatanggapin, sinong tao ang hihina ang pananalig sa kanya? At sinong mawawala ng pag-asa para sa bukas niya? Sino rin ang kapwa niyang mananakit ng damdamin ng kapwa-tao niya? Nekkarameneyana, nekkarameneyana, nekkarameneyana. Buhay ba ang Ama? Sa eskwelahan, kapag ang bata ay mahirap, ang magulang niya ay mahirap, magdala kayo ng bunot. Yung batang walang dadalhin pinoproblema niya yung bunot na dadalhin niya. Bunot na nga lamang pinoproblema pa niya kung paano siya makapagdadala ng bunot kung wala siyang mahihinging bunot.
Subalit yung mayroon, kagaling-galing na magsasabing, kung kaganda ka ng bunot na dinala ng anak ko. Pero siya naman, magaling lang bumunot, hindi mabunutan. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? May mga taong gayon. Alam na ngang wala yung kapwa ay kung hamakin pa'y gayon na lamang. Subalit, pag magsalita parang kay galing-galing at parang kay buti-buti. Alam niyo po, anumang galing ninyo at kay buting ginagawa niyo, kung may hinahamak kayong isang kapwa man lamang, di ka rin kalugod-lugod sa ama. Buhay ba ang ama? Sapagkat ang tunay na nasa mabuti, magsalita lang ng isa masama sa kapwa niya, takot na eh. Totoo po yan. Kaya kahit alam ng yung taong ito'y masama eh, pinipilit mo pang gawing magpakabutis siya eh. Pilitin mo pang mapabutis siya, di po ba? Pero sa tao pong may hangganan ng kabutihan, nako, sigurado. Apo, Kunching, ba't ganyan ka magsalita? Ikaw ba'y mabuti at pamilya mo ba'y mabuti? Ang pinag-uusapan po dito'y kabutihan para sa lahat at hindi dapat suriin mo pamilya ng may pamilya. Buhay ba ang ama? Sapagkat kung mayroong pamilya na naipagmamagaling ang pamilya, gusto niya ay magaling ang mga pamilya niya, lahat ng tao na may pagmamahal sa pamilya, gusto maipagmagaling ang pamilya nila, di ba ga? Kaya lamang may mga taong di na kailangan pagmagaling, ang Diyos na magmagaling. Buhay ba ang ama? Kaya, kung may kapwa-tao ka na naglilingkod at gustong maglingkod sa ganang kanyang gusto niyang maging mabuti, ang ama na nakakaalam nun. Hindi na ikaw, hindi siya, hindi sila. Siya na. Buhay ba ang ama? Kaya dapat ang ginagawa ng tao, kung gusto niyang mabuti at magpakabuti, gawin niya na lang ng gawin. Huwag niya nang pakialaman pa yung kapwa niya. Buhay ba ang ama? Tama po ba? Kaya, sabi nga po, mahirap tumanggap ang isang sarado. O sige po, pag sarado yung pintuan na yan, pag pumasok ang bigla, hindi kaya mauntog. Kaya kailangan buksan muna siya, di po ba? Alam niyo po, kapag naglakad ka ng nakapikit, madadapa ka, mababangga ka, matitisod ka, masisilat ka. Ano po? Subalit kapag gising ka, mulat ang mata mo, maliwanag ang mata mo, nakikita mo, tinitingnan mo lahat ang dinaraanan mo, kapag maingat ka, malabong madapa ka, ano po? Maliban na nga lamang sa hindi mo sinasadya, biglang dumaan ang aso, sinagi ka, natumba ka. Hindi na ikaw may kasalanan yan. Ano po ibig kong ituran? May mga taong nagpapakabuti, gusto'y maging mabuti ang ginagawa. Subalit, hindi nila kagustuhan kung may masamamang nagawa sila. Dahil ang kapwa ang naninira. Buhay ba ang ama? O, sulong. Inayos mo na nga. Sinaayos mong ganap. Gusto mo, binat na binat pa. Yung pantalon mo, diretso ang piston. Ngayon, naipit yung pantalon mo, nalukot. Gusto mo ba yon? Mamahal, mayroon taong gustong makadiretso na ng gusto. Kaya lamang mayroon taong bumabaluktot pa rin sa kanya. Hindi na siyang may salat kasalanan. Kaya ang ama nahusga. Buhay ba ang ama? Amin na mahal. Sa buhay ng tao, maraming gusto, maraming hinahanap ang sino mang tao. Subalit, may mga taong gusto'y magpakatotoo. At tanging ama ang nakababatid nito. Kaya huwag magsalita yung kunwari totoo, hindi naman pala totoo. Buhay ba ang ama? Amin na mahal,
Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Manapa upang lahat ay mapabuti sa pananaw ng Ama at maging kalugod-lugod sa Kanya. Ang pigilin lang ng tao, yung magbitaw ng salitang hindi totoo, manghuhula, hindi naman siya Diyos. Manapa, yun ang dapat iwasan niya. Buhay ba ang Ama? Kaya sa lahat ng dako, hindi nawawala ang alitan ng dahil sa mga taong dalahira. Sa lahat ng dako, hindi mawala-wala ang mga hangganan sapagkat mayroong taong abusado at lagpas ng lagpas sa hindi naman kanya. Sa lahat ng dako, kaya hindi mapabuti ang lahat ng tao, iba't iba ang isip, iba't iba ang damdamin. Subalit kung Ama lamang ang siyang mangunguna sa lahat, walang malalayo sa Kanya ay mawawalay na maging tapat na anak niyang matatawa. Buhay bang Ama? Kaya sa lahat ng sandali, piliin ninyo ang isang balo na walang pag-aalinlangan sa Kanyang ginagawa, sa Kanyang mga binahagi mula sa puso niyang binibigay. Magagawa ba ng isang balo ang gayon kung may pag-aalinlangan siya sa Diyos niya? O dili kaya naman kung may takot siyang maubusan, mawalan. Kung wala siyang pananalig na siya ay mahal ng Diyos niya. Mga mahal, kung minsan ang tao may karamdaman na, ayaw pa niyang isukong lahat. May hangganan pa rin, pinipili pa rin ang isusuko niya. Para siyang isang mayamang pumipili ng ibibigay niya. Huwag. Kailangan, ngayong may karamdaman ka, huwag mo nang pipiliin ang pagiging mabuti mo. Lahat gawin mo nang marapat na maging mabuti sapagkat kailangan mo ang Diyos mong magpapagaling sa iyo. Buhay ba ang Ama? Kaya, pag binigay mong buong-buo ang sarili mo, mararamdaman mo at pakikita ng Ama mo ang pagkabuo ng Kanyang kabanal at katapatan ay nadarama ng mga anak niyang walang pag-aalinlangan sa Kanya. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekaramanayana, nekaramanayana, nekaramanayana. Kaya kung nananampalataya ka at nananalig, ibuhos mo na ang damdamin mo. Ibigay mo na ang buong pagkatao mo. Huwag mong hadlangan at huwag mong ipag-alinlangan. Baka hindi totoo yan. Baka hindi maging totoo. Kawawa ako. Kawawa si Juan ko. Buhay ba ang Ama? Wala nang asawa itong balong ito at siya na lamang tumitindig sa sarili niya. Subalit dahil buo ang pananampalataya niya, hindi niya naisip ang para sa kanya. Sapagkat tumaas at nananalig siya, buhay ang Ama niyang pagtitiwalaan niya. Buhay ba ang Ama? Bakit sa simbahan ang isang istorya? Bakit ba kayo nananambahan? Bakit ba kayo sumisimba? Idambana nyo sa sarili nyo na ang pinakikipagtipanan ninyo at hinahandugan ng sarili nyo ay ang Diyos na tinatawagan nyo. Mga mahal, kung sa puso nyo ay ilalagay nyong tapat na walang pag-aalinlangan, ang Diyos nyo'y buhay na may magagawa sa inyo, mapapakita niyang magagawa niya'y walang hanggan. Pagharian kayong lubos. Nekaramanayana, nekaramanayana, nekaramanayana. Buhay po ba ang Diyos? Naunawaan nyo na po ang kahulugan ng pamimili. Uy, eka, nahusga na namang iba.
Dalaga naman ang ganyan ng mayayaman Humusga na. Para naman siya simple lang ang buhay niya, hindi namimili ng binibigay. Buhay ba ang ama? Totoo po ba yon? Sige. Alam niyo po, mayaman, mahirap, katamtaman, may mabuti, may nagpapakabuti, may masama. Kaya, yung tao makakarating sa kanyang patutunguhan ayon din sa kanyang pananalig, pananampalataya at pagtupad. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mapapalad kayong mayayaman na nakadaan sa butas ng yun po yung mga total surrender. Na hindi na inalintana kung ano ang kanila na ibigay ng ganap sa Diyos ng liwanag. Buhay ba ang Ama? Kaya, kahit mayaman siya, nakapasa siya. Buhay ba ang Ama? Sa mahirap naman, na hindi naging hadlang ang kahirapan niya para magpakabuti siya at gawin niya ang tama't tumpak sa buhay niya dahil alam niya ang Diyos niya ay buhay. Buhay ba ang Ama? Kaya, mayaman at mahirap, may karapatang lumigaya, magalak, maligtas, mamuhay ng payapa at marangal. Buhay ba ang Ama? Sapagkat lahat ay mahal na mahal ng Ama. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, mga mahal, kumisa ng tao kaya nakapanghuhusga dahil may ginagawa rin siyang hindi tama, alam niyo po, napakasarap yung sinasabi mo'y totoo. Napakasarap yung ginagawa mo'y totoo. Napakasarap yung gagawin mo pa ay magpapakatotoo. Tama po ba? Kaya, halina po kayo, magpakatotoo tayo lahat sa Diyos na totoo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, tulad ngayon, may sakit ka, subalit may alinlangan ka pa. Bakit? Mataas ka pa. Matigas pa ang loob mo. Hindi mo pa maibigay buo ang pananampalataya mo. Hindi mo talaga maibibigay kapag ganyan ka. Buhay ba ang Ama? Subalit subukan po ninyo. Ang kababaan ay nasa inyo. Wala kayong mararamdaman kundi pag-asa. Sumainyo ang kapayapaan, pagpalain kayo. Sapagkat wala nang harang. Inalis mo na yung harang. Binigay mo ng buong buo ang pananampalataya. Kaya kung mayroon kayong hihilingin, alisin nyo yung pag-aalinlangan. Ibigay niyong buo ang sarili nyo upang kamtin ninyo ang kahilingan ninyo. Buhay ba ang Ama? Sapagkat dudulog itong balo na ito, inalis niyang lahat ang pag-aalinlangan sa kanyang sarili, ang pagkatakot, pag-aalala. Kaya, ibinigay niyang lahat kung ano siya at kung sino siya. Buhay ba ang Ama? Kaya, sino ka man, ano ka man, kilala ka ng Ama, mahal ka niya. Kapag binigay mong buong may galak sa puso mo, na walang pag-aalinlangan, pakikita niya sa iyo kung paano ang sinuko mo at ibinigay mong buong buo sa kanyang walang pag-aalinlangan, ibabalik niya sa iyo ng higit pang galak sa puso mo. Buhay ba ang Ama? Kaya sa palagay nyo, nung tumindig itong balo ay natakot siya dahil balo siya? Hindi. Sapagkat sa kanyang ginawa, isang patotoo na wala siyang alinlangan at pagkatakot sa buhay niya sapagkat naniniwala siya sa kanyang tinunguhan sa dambana na kung saan siya'y dudulog at mananalig
siya'y pakikinggang ganap. Mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Buhay po ba ang Diyos? Baka mayroon pang mas magandang pahayag o pag-uulat sa kapwa nyo, sumipag kayong magsimba o makinig ng mga homilya, mga banal na pahayag. Mararagdagan pa ang karampot na narinig at natutunan ng mga natuto. Magandang umaga po, mga minamahal ko. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Panginoon. Ang Panginoon po ay mapagsalita ng talinghaga, di po ba? Patotoo lamang na kaya matalinghaga siya, mahiwaga siya. Buhay po ba ang Diyos? Patotoo lamang kaya mababaw ang pananaw niya, subalit malalim siya dahil nasa kanya ang kalaliman. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, kayong mabababaw pa sa pananaw nyo ay wala pang karampot na natututunan sa kabanalan. Humingi kayo ng kalaliman ng Panginoong Jesucristo. At sigurado, sa wala ninyong pag-aalinlangan, pagkabahala, pag-aalala, bibigyan niya kayo dahil tapat siya sa tuwina. Magandang umaga po muli. May tanong po ba kayo? Sino po ang kinalugdan ng Ama? Yung balong wala nang inaasahang tutulong sa kanya? Na walang pag-aalinlangan at walang inisip? Lahat ay binigay niya? Wala pong pagkakaiba sa pananampalataya yun. Kapag binigay mong lahat ang pananampalataya mo at sinuko mong ganap ang pananalig mo, umaasa kang may bukas pa. Buhay po ba ang Diyos? Kaya kayo pong lahat, tularan niyo ang pananampalataya ng isang balok nang sa gayon. Lahat ng hinahandog niyo sa Ama, pananampalataya, pananalig, panalangin, pagdulugbaga, pagpupuri, pasasalamat, ay maging karapat-dapat sa kanyang pananaw at pandinig. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayo. Mayroon po ba kayong itatanong? May kulang po ba? Wala pong kulang. Sa ngayon, maririnig mo sa tao, mga anti-Kristo eka. Ano po? Paano po ba mapapatotohanan ng anti-Kristo? Ano po ba ang mga sinyalis ng mga anti-Kristo? Po. Siguro po walang pagkabulang nakatala dito, ano? Gusto niyo po bang pakinggan ang ibig sabihin ng mga anti-Kristo? Mga anak, malapit na ang wakas, tulad ng narinig ninyo. Darating ang anti-Kristo. Ngayon nga'y marami nang lumitaw na mga anti-Kristo. Kaya't alam nating malapit na ang wakas. Bagamat sila'y dating kasama natin, hindi natin tunay na kaisa ang mga taong iyon. Sapagkat kung sila'y tunay sa atin, nanatili sanang silang kasama natin. Ngunit umalis sila. Kaya't maliwanag na silang lahat ay di tunay sa atin. Ngunit ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu at dahil dito, kayong lahat ay may pagkaunawa. Sumusulat ako sa inyo, hindi dahil sa alam ninyo ang katotohanan. Alam ninyo ito at alam din ninyo na walang kasinungalingang nagmumula sa katotohanan. Sino nga ba ang sinungaling? Hindi ba ang nagtumatangging si Jesus ang Kristo? Ito nga ang anti-Kristo, ang ayaw kumilala sa Ama at sa Anak. Ang di kumikilala sa Anak ay di kumikilala sa Ama.
kapag tinanggap nino man ang anak pati ang amay sa kanya. Buhay ba ang ama? Kaya maliwanag ang katotohanan sa dakong ito kung papaano pinakikilala ang ama. Ipinakikilala ang anak sa pamamagitan ng nag-uulat at nagpapahayag na Espiritu Santo. Buhay ba ang ama? Sa makatwid, sabihin ka mang kulto, kung hindi ka naman kuto, ano? Tao kang may pagninilay at pag-iisip, mag-isip ka. Buhay ba ang ama? Yung kuto hindi nakapag-iisip. Tama po ba? Subalit ikaw na taong sinasabihan ng kulto, may isip ka, kaya mag-isip ka. Kaya maniniwala ka bang kulto ka? Baka maraming kuto yung nagsabing kulto, kaya nangangati ulo. Buhay ba ang ama? Mamahal, isang halimbawa lamang po yaong tinuturan sa inyo. Sa buhay ng tao, napakahirap papaniwalain sa ayaw niyang maniwala, sa ayaw niyang pagtiwalaan. Subalit, kung bukas ang kanyang pangunawa at siya'y nagsusuri, sino man ang kapwa niyang nagsasalita, nakakaabot siya ng pangunawa, hindi na siya marami pang sasabihin, makikinig na lang siya. Buhay ba ang ama? Buhay po ba ang Diyos? Yan po ang pawang totoo. Kapag nakikinig ka at nakakaunawa ka, sa palagay mo man hindi totoo yung nagsasalita, tatahimik ka lang, di ba ga? Subalit sa taong nagdudunong-dunungan at napakagaling marunong na marunong, lahat ng nagsalita na kapwa niya, sinuri niya, at lahat ng nagsasalita, mayroong pintas siya. Tama ba ga? Ang mahal, hindi tama yun. Sapagkat susuriin mo yung kapwa mo kung sinuri mo'y sarili mo. Buhay ba ang ama? Ang mahal, kay buti ng ama, kay dakila niya. Tumingin nga po kayo sa tabi ninyo. May mga taong ang taas ng kilay, ano? Pero mababa naman. Wala ka nang magagawa dyan kung natural ng born again. Ay, born again. Sorry po, wrong number. Nabigla lang, sabi ng tao. Di po ano bang masama sa born again? Wala. Sa Tagalog nun, bagong silang. Kung bagong silang siya sa Diyos niya, magpasalamat kayo. Kung makikita mo siyang maganda ginagawa, matuwa ka. Tama po ba? Subalit kung sinasabi niyang siya ay bagong silang, sukang-suka ka na doon sa kanyang ginagawa, parang hindi ka panipaniwala. Ano po? Alam niyo po yung tinatawag na bagong silang, yung isinilang kay Kristo, yung isinilang sa Espiritu. Hindi yung alam niyo po, mahirap magsalita, no? Huwag na natin dugtungan. Pasubali, tama na, anak. Kung ano naman po niluluwal, yun ang dinadatal, Kaya yun ang bibigkasin. Alam niyo po kasi, yung balo na yun, born again siya. Kaya, hindi siya nag-alinlangan sa Panginoon. Ay, may born again na pala noon pa. Sabi na naman nung hindi nakakaunawa. Ano po ba ibig sabihin ng born again? Yun lang relihiyon? Hindi po. Ang ibig sabihin ng born again Christian, yung bagong silang sa Panginoon na tumanggap sa kanyang espiritu. Nabuhay ang espiritu niya sa kanyang katauhan. Kaya natawag siya, tingnan mo, kaya sumasama usapan, hindi naman naunawaan, salita ng salita. Ba't tinatalakay ni Apo Kunching ngayon, wala pong pinatatamaan. At hindi po relihiyon ang pinag-uusapan dito. Ang binibigkas po sa inyo, yung balo na yon ay born again na siya kay Kristo. Kaya wala siyang alinlangan at pagkatakot, balo man siya na wala ng kasamang asawang maghahanap buhay. Dahil buong-buong pagtitiwala ay meron na siya. Di niya pinagkatakutan sa buhay niyang dukutin lahat
ang sa Kanya, na kung ibabase mo sa buhay, wala siyang pagkatakot, pag-aalilangan, isinusuko niyang ganap sa Ama ang buhay niya. Wala siyang itinitira. Lahat binigay niya sa Ama, ang buo niyang pagkatao. Born again siya. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, napakabuti ng Ama. Kahit Katoliko ka, matatawag kang born again. Tama ba ga? Totoo po yan. Kapag isinilang ka sa Espiritu, matatawag kang born again. In English lang yon. Tama ba ga? Sa English lang po yun. Ay nako, yung chismosa niyan. Uy, alam mo ba, Ekat? Papo kunching pala na yun eh. Tinatalakay niya born again. Eh, ba't teka namimintas siya? Patawarin ka. Kapag ang mabuti pinasama mo, pumanda ka. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, sa Ama ang totoo, sa Ama ang kahatulan. Sa isip mo, huwag kang patatalo. Kung masama, iwaksin mo. Kung mabuti, pulutin mo. Buhay ba ang Ama? At yung mayayaman na yun na pinipili ang kanilang ginagawa na inandog, eh hindi pa buong sinusuko ang sarili nila. Kung ito'y ibabase mo sa pagsuko at pagkilala sa Diyos mong tinatawagan. Sapagkat saan sila nagbigay? Sa dambana, sa pakikipagtipan nila sa kanilang sinasambat tinatawagan. May alinlangan pang nakalagay sa puso nila. Hindi tulad nitong si Nabalo, naging born again siya. Kayo, born again na ba kayo? Ha? Ay, sabi ko na sa inyo, mayroong hindi nakaunawa nun eh. Kala nyo, hindi ko alam yon? Oh. Eh, ikaw baka ako, born again ka na ba? Hindi po, Catholic po. Alam nyo po, ulitin ko po ba? Hindi po relihiyon ang pag-uusapan at pinag-uusapan ang sinasabing kaya tinawag na born again na yung balo. Dahil bagong silang siya kay Kristo, buo na yung pananampalataya niya, wala nang pag-aalinlangan. Eh, wag niyo pong sabihin relihiyon yung pinag-uusapan dito. Ano po? Ang pinag-uusapan dito, kung paano ka buo ng tumanggap sa Diyos mong tinatawagan. Kung paano ikaw ay isinilang na sa Espiritu ng Kristo't Ama. Kaya matatawag kang kahit Katoliko'y born again Christian. Buhay ba ang Ama? Oh. Sabi ko na sa inyo, pag may sinabi ako, walang pagkabula yan. Kaya in-emphasize na mabuti, kung naunawaan, de sana, ay hindi pa po ako makakapagsalitang born again sapagkat hindi ko pa po ganap naunawaan eh. Pero siguro po darating ang takda, baka maging born again na ako. Yun po, sapagkat ang pagkakaalam doon sa pinapaliwanag, religion pala ang born again. Tama po, mayroong relihiyong born again, subalit huwag natin silang pakialaman. Sapagkat dito'y nagsitungo kayo para ihanay kayo sa kalooban ng Ama, hindi para manira ng kapwa-tao. Buhay ba ang Ama? Kaya dito'y hindi pag-uusapan ng relihiyon, kundi kaya sinabi ang born again Christian kung ikaw ay isinilang ng maliwanag sa Espiritu ni Kristo. Buhay ba ang Ama? O, naunawaan nyo na po ngayon. Ka magagalit ha. Niliwanag ko lang, baka pag uwi mo, ay, kung nga po kunching na yon, yung palang mga born again sinisiraan. Nako! Baka umurong dila mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Minamahal, talagang napakahirap magkwento ng totoo sa hindi pa totoong makakaunawa. Subalit,
kapag ang amang kumilos, ang walang pangunawa, makakaunawa. Ano po? Sa magagalit ha? Kaya ka tinanong walang pagkabula, sigurado, pero hindi nakakaunawa. Kaya, anak, tanungin mo siya. Tinanong, hindi po, Katoliko po ako. Buhay ba nga ma? Mga minamahal, katotohanan. Alam niyo po kahit Katoliko kayo, kahit ano pang relihiyon nyo, sa Badista, Methodist, kung ano pa, basta tinanggap mo ng buong buo si Kristo at nakapamumuhay ka ng naayon sa kanyang espiritu, matatawag kang born again Christian. Buhay ba nga ma? Muli kang sinilang sa pamamagitan ng espiritu. Hindi ka na malaong isinilang sa laman. Bagong silang ka na sa espiritu ng Ama. Buhay ba ang Ama? Ay, buhe. Mahirap magturo kapag ka sabi sa bata, eto yung papel, ano? Eto, ballpen. Yung papel may guhit po yan, ano? Ano ang unang pagtuturo ng mga teacher? Agad ba'y pangalan? Ano po muna? Po? Paganyan-ganyan muna kung minsan, ano? Minsan paganan-ganyan, ano? Minsan paganon-ganon, ano? O, ayan ginagawa ng bata dahil hindi pa bihasang gumawa ng sulat at hindi pa madiretso yung kamay niya. Parang matigas pa. Hindi pa niya alam alalayan. Ano nangyayari sa diretsong sulat niya? Paganyan. Wala pong pinagkaiba yung taong walang pangunawa. Diretso sinasabi mo, bumabaloktot, lumilihis. Buhay ba ang Ama? O mga minamahal, katotohanan ang tinuturan ko. May tanong po ba kayo? Wala po kayong tanong. Talaga po yatang walang tanong sa Diyos Pero maraming taong nagtatanong, bakit hanggang ngayon di pa ako magaling? Bakit hanggang ngayon di pa ako pinagpapala? Bakit hanggang ngayon yung niintay ko di pa bakit? Puro, bakit? Naku, baka hindi na magbalik bukas. Alam niyo po, pagpalain kayo. Kaya po sa totoo lang, kaya po kung may nagagalit na palihim, mayroon naman tuwang-tuwang lihim. O, sige nga po, ikot nyo yung mata nyo, ikot nyo nga yung mata nyo. Yung hindi kayo gumagalaw, nakaganyan lang kayo. Sige nga po. Alam nyo po, pag may diferensya yung utak nyo, hindi nyo maiikot ang mata nyo. O, sige nga po, ikot nyo, tingnan natin kung may diferensya. Kunwari pa, ayaw nyo, pero kapag meron kayong hindi gusto sabi nyo, buhay ba ang Ama? Kamahal! Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Pagpalain ka. Tama po ba? Hindi po ba totoo yun? Sinungaling po ba ako? Sa sinabi kong yaon? Aba, sige nga po. Kunwari dito, nahiya kayo, ikot nyo mata nyo, ikot nyo mata nyo. Ayaw, pero saan ka pagkagalit? Upo mo na uli. Sabi niya, may sinabi, hindi gusto. Ba, para kung sinong nanunuri ng kapwa niya, mula ulong at talapak, ginanon. Dracula, labas mo dyan. Buhay ba ang Ama? Kamahal, nakakita na po ba kayo ng matang umiikot na pulang-pula? Po. Hindi pa ninyo napanood ang TV Dracula, no? Yung palabas na Dracula. Pero sa totoo lang po, hindi lang po pala yung istorya Totoo po pala.
Ang mata ng tao pala, pagka inaalipin ng demonyo, napapaikot na parang Dracula. Pulang-pula. O, di ba? Kaya lang, wag nyo na pong mithing makakita. Gusto nyo po bang makakita? Po. Pag po ba nakakita kayo, kaya nyong paalisin? Hindi. Ay, wag na kayo magmithi. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Teka po muna, may distraction. Mga alagad, magtapat niya kayo. Ayaw na ba ninyong magbendisyon? Madadaya kayo. Gusto niyo ako nanong. Ano kaya't palitan kayo? Tumingin tayo sa iba. Baka makapasa. Naku po, Apo Conche, alam niyo po, pag nakikinig ako nung mensahe at gumagano yung, Diyos ko, Panginoon, nakakaya naman po, para akong batang nagbabata-bata. Alam niyo po, hindi ko sinasadya yun hindi ko naman gustong umarte sa inyo Wala naman po akong bayad sa pag-arte ko. Ba't kailangan ko pang umarte sa inyo? Kaya lang po, minsan hinihingi ng pagkakataon na kung minsan nagpapatawa ang Panginoon, umaaliw ang Panginoon, nagpapalakas ang Panginoon, nagpapaalis ng galit baga. Baka sakaling yung matigas ang puso'y maantig dun sa, aba, ano? Sa TV na lang po ba kayo sa cinema tatawa? Abay, huwag naman puro ganon. Mapatawa na rin nawa kayo ng Diyos nyo na hindi nyo nakikita. Buhay ba ang Ama? Nako, alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroon magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos?
Purihin, purihin, purihin ang Panginoon. Ano na pong petsa ngayon? Ilang araw na lang bago magpasko? Yung mga may pera, abalang-abala na sa pagbibili. Bili ng bili, bili ng bili. Yung mga walang pera, abalang-abala ang isip kung paano bibili. Buhay po ba ang Diyos? Yung mga maraming pera, lista ng lista kung sino bibigyan. Yung mga walang pera, naglilista sa isip kung paano makakakain. Buhay po ba ang Diyos? Nako, iba't iba po ang nagaganap sa buhay ng tao. Subalit pakatandaan po ninyo, lagi niyong tatanim sa isip niyo. Ayaw ng Diyos ang anak niyang abalang-abalang isip niya sa kung ano-ano. Ang gusto, ang layo niya, laging payapa ang isip ng tao. Subalit sino nga ang papayapa ang isip niya kung may sakit ka? Kung mayroong kang problema, kung wala kang pera, abnormal kapag hindi ka nag-isip, ano po? Alam po lahat yan ng Diyos. Wala pong malilihim sa Kanya. Subalit, totoo po, kung siya'y masusumpungan lamang, ang Diyos ang kapayapaan, ang Diyos ang kagalakan, ang Diyos ang kasiyahan, ang Diyos ang kagalingan, ang Diyos ang lahat sa buhay. Totoo may hangganan ng buhay, may wakas ang buhay. Subalit, ikaw ang nagbibigay ng hangganan sa buhay mo. Sinabi pa lang na gano'n ang sakit mo. Sinabi pa lang na ganito. Pinaniwalaan mo na't nawala ng tiwala mo sa Diyos mo. Dapat hindi gayon. Kung inaalam mo ang sakit mo, hinahanap mo sakit mo, nang malaman mo, huwag kang mawala ng pag-asa. Kundi magtiwala ka. Ibigay mong buong-buo ang paniniwala mo. Huwag ka nang magtira para sa'yo. Ibigay mo na lahat sa Diyos mo. Yaon ang totoong pananampalataya. Yaong hindi nag-aalinlangan sa hiwagang gagawin ng Ama niya. Sa kapangyarihang taglay ng Ama niya, doon siya umaasa at naniniwala. Kaya walang takot na ginagawa niya ay ibigay ang sarili niya. At yan ang nais ng Ama. Yan ang kalooban ng Ama. Ang ibigay mong buong-buo ang tiwala mo sa Kanya. Ang katapatan mo. Huwag mo nang itira ang sarili mo, sapagkat siya ang may-ari ng buhay mo, na kapag binigay mo sa Kanya, siyang mangangalaga sa iyo. Kaya kung lahat lang ng anak niya ay tapat at totoo, ang bawat takot ay mapaparam, ang bawat alalahanin ay kapayapaan, sapagkat ang kaguluhan ay di niya kailanman nilikha iyan. Lamang naging ganap sa tao dahil ang taong may gusto ng kaguluhan sa buhay niya. Ibinigay ng Amang mapayapang buhay, subalit ang tao ang nagbigay gulo sa kanyang buhay. Kaya wala siyang nilikhang gulo. Lahat ng likha niya'y mabuti at kapayapaan. Ang tao lamang ang nanggugulo. Kaya kung lahat ng tao ay susuko at ibibigay ng walang pinipili na isinusuko, kundi buong-buong isusuko, mapapatotohanan ng Ama mo na totoo siya kahit kanino. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Kailan nga ninyo mawawawaan? Ang ganang sa akin tinuturan.
Kailan ninyo madarama ang ganang aking katapatan? Kailan ninyo masusuri ang ganang sa aking kaloob? Kailan ninyo lilimiin ganang sa aking pagtatanto? Kailan ninyo maririnig ang ganang sa aking sinasambit? Kayong mga bulag at bingi sa katotohanan kong taglay, na yamang sa ibabaw ng kalupaan inilagak na tuwiran upang makipamayan at sa tao'y magbigay ng ganang katapatan, walang pinili ni anuman ganting kapalit para sa inyong mga bagay na nakamtan, maging sa buhay niyong tinataglay. O tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal ko kayo. Alalaumbaga, subukan ninyong magpadaloy ng tubig sa isang sisidlan na walang pagdaraanan. Kung may lumigwak man lamang o tumulo kahit karampot, kung saradong-sarado ang sinidlan. Subalit, sa gripo man, pihitin mo lamang, tutulo ang tubig kung ito ay may pinagmulan. Tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal ko kayo. Alalaumbaga, kung naniniwala ang tao na ang buhay niya'y mula sa Ama at ang mga bagay na nakakamtan niya'y kaloob niya at di niyang ganang kanyang kakayahan at kasipagan, kaya ito'y napasa kanya. Ilalagak niyang buo sa amang pinagmula niya ang kung ano ang paniniwala niya'y pakikitang totoo, pakikilala, buhay siya. Tao, katotohanan ang tinuran ko, sumainyo ang paghahari. Nekarameniyahanam, nekarameniyahanam, nekarameniyahanam. Hindi po ba sa isang iglap may nagagawa ang Diyos? Manalig po kayo doon. Kaya kung halimbawa ay mayroon kang pangangailangan bukas, ilang oras pa lilipas, manalig kang ang Diyos mo'y hindi lang para bukas, kundi ngayon at sa mga susunod pang bukas, sapagkat siya'y buhay sa tuwina sa lahat ng oras. Sandali, iglap sa iyong buhay. Buhay po ba ang Diyos? Kaya ang may pagtitiwalang tapat at totoo, sapat na yung pumikit siya, manalangin siya. Kapag dito nagmula, pagtindig mo, magaan ang pakiramdam mo, masayang-masaya ang puso mo, at nang makita ng Amang gayon ka, binuksan niya, durungawang niya, at nilaad niya lahat sa iyo ang iyong kailangan. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, ang sinasabi po sa inyo, yung nandoon lang, walang dagdag bawas. Lahat lang po nang nandoon. Saan kayo napukuntsing? Wala namang pinatutunguhan yung turo mo. Bakit nga po ba doon? Diyan, doon. Kahit siya nandun ang Diyos, tanggapin mo lamang siya sa salita niya at patotohanan niyang buhay siyang nagsalita sa iyo. Magandang maga po, sa hapon, pamaya-maya. Pagpalain kayo
O may paniniwala ka na ba sa Diyos mo? Angkinin mo na. Yung tinanggap mo'y naasayo na. Kaya po kung tsinge, wala pa nga akong tinatanggap wala pa palang tinanggap ang puso mo, kaya wala nga. Sumainyo ang kapayapaan. Subalit, kung may tinanggap na puso mo na walang pag-alinlangan at binigay mong buong buo, abay natapos na lahat yan. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayo. Ayan. Pagka sinabing pagpalain, marami pong uring pagpapala yun. Hindi lamang pera, hindi lamang karamdaman na nakalaya, na binigyan ka ng pera, hindi lamang po kayamanang pang pisikal, kayamanang pang spiritual, kayamanang pang pinansyal. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kapag ang Diyos ay, naku, kahirap pong magsumigaw. Kapag ang iyong sinisigawan ay malawak na walang nakaririnig. Para kang baliw na, joy! Sabi mo ay wala namang joy doon. Para pong ngayon, salita na salita ang Espiritu. Kung wala po ang mga puso ninyo sa inyo, narito kayo, wala si Kristo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, nawa naman po, umuwi kayong taglay nyo na ang pusong bato. Kanta mo nga yung kapatid na Gloria. Pusong bato. Naiba na. Hindi na pusong bato. Pusong malambot na. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, ang sarap po ng yung dating pusong bato ka, naging pusong mamon. At nang maging mamon, naging pusong bulak. At nang bulak ka na, nako, ang dami mo ng gamit. Ano? Pwede kang gawing unan, pwede kang panlinis, pwede kang pangpasak sa tenga para hindi ka mabigay sa kakadakdak ng katabi mo. Buhay po ba ang Diyos? Ang minamahal, hindi po. Mga bagay lamang po yung sinabi na magagamit nyo sa bulak. Ibig sabihin, pag ang puso mo na rin malinis at malambot na, marami na rin pong magagawa ito na mabuti sa puso mong, sa buhay mong taglay at sa kapwa mo tao. O kayo po, dahil may Diyos, tumindig na po kayo.